Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa Kanya po mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Tagalog version. Ito po ang atin pong mababasa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya at sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala dito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Tayong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan aming Diyos na dakila sa iyo pong mga salita, Panginoon. Mga salita mo, Panginoon, na buhay at mabisa. Hayaan mo po, Panginoon, na ang aming pong mga talata na tinunghayan, ito po ay lapatan mo po ng naaangkop na mensahe sa amin pong kalagitnaan. Hayaan mo po, Panginoon, na makita po namin ang aming pong mga sarili, na kami, O Diyos, ay iyong pong nilikha, nilalang ayon sa iyong wangis, at kami po ay iyong nilikha at nilalang para mamuno. Para kami, Panginoon Diyos, ang siyang gamitin mo bilang instrumento mo, Panginoon Diyos, bilang representative mo, Panginoon Diyos, sa mundo pong ito. Pagpalain mo po ang mga salita mo sa aming pong kalagitnaan. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso ng bawat sa puso amin ang mensahe na nais mong maiparating sa aming pong kalagitnaan. At gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ngayon pa lamang, inaakin na po namin ang tagumpay. Amen. Dahil ito pa'y inihiling namin sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ipapalakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Parang yun lang po mapalakpak kay Lord. Ibigay po natin yung the best na palakpak para kay Lord. Glory to God. Hallelujah. Pwede na po kayo maupo. Ang topic natin, God's Kingdom Representative. God's Kingdom Representative. Ang mga kinatawan ng ating Panginoon Diyos. Kinatawan ng kaharian ng Diyos. So, sabi nga, God's Kingdom is extended through believers who represent as His representative in pursuing His will and purpose. Amen. Ang kaharian daw po ng Diyos ay dapat pong lumawak, mag-extend ang kaharian ng Diyos. At ang kanyang gagamitin
bilang mga representative, bilang mga congressman. Di ba ba? Tingnan mo yung katabi mo kung mukha bang congressman. Representative, no? Ng kaharian ng Diyos. Mas mataas pa po ang tungkulin po ninyo sa mga congressman. Amen. Mas mataas pa po ang ating po mga tungkulin doon po sa mga nasa gobyerno na namamahala ng uri ng pamamahala ng hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, dapat po ma-pursue, dapat po mapangyari yung pong kalooban ng ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan po ng bawat isa po sa atin in our generation. We extend His kingdom by bringing other free will being in areas of society under submission to the will and the lordship of our Lord Jesus Christ. That is our duty. Kaya nga, yung ating tema noong nakaraang taon, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. So, utay-utay na kailangan po natin masakop, ma-penetrate ang bawat lugar ng ating pong community, ang bawat sangay ng 8 pillars of our society. Ang iglesia po, tayo po bilang mga mananampalataya, hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon sa loob lamang ng 4 na sulok ng ating pong iglesia. Ang pinaglilingkuran po natin, pastor ka man, Kristiyano ka man, elders ka man, leaders ka man, we are all included, no? Na maglingkod sa 4 na sulok ng ating pong community. Ikaw po ang kinatawan ng ating Panginoon. Kung ikaw ay kabataang estudyante, kinatawan ka ng Panginoon sa eskwelahan na naroon ka. Kung ikaw ay nasa isang pagawaan, kinatawan ka ng Panginoon sa lugar na naroon ka. Kung ikaw ay businessman, kinatawan ka dyan ng ating pong Panginoon Diyos. Call center agent, saan man lugar ka, dinadala ng ating Panginoon. You are God's representative. Amen. Bumalakpak po yung mga masaya. Yung mga representative ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga po sa English version, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea. Rule over the birds of the sky. Rule over every living thing that moves on the earth. Yan yun. That is God's original plan. Yes. Amen? Amen. To rule. Mamuno. Pamunuan. Ang society. Amen. Amen? Mamuno sa barangay. Yes. Amen. Mamuno sa syudad. Mamuno sa eskwelahan. Mamuno sa bawat sangay ng ating pong gobyerno. Amen. Yun ang nawala.
nangakala ng mga naunang mga Kristiyano, huwag kang papalaot sa politika, huwag kang papalaot na manungkulan sa gobyerno, marumi. Hello? Kaya nga nagiging marumi dahil hinahayaan natin yung mga marurumi ang nanunungkulan sa ating gobyerno. Pero kapag matuwid ang mamumuno, magsasaya ang bayan. Amen. Palakpakan natin ang Lord, to God only the glory. Ang panalangin ko sa bawat simbahan na aabutin ng aral po na ito, mabuksan ang kanilang mga mata. Mabuksan ang ating pong mga kaisipan na ang paglilingkod pala sa Panginoon ay hindi lamang sa apat na sulok ng ating iglesia. Amen. Pag-usapan po natin sa tema, what are the characteristics of God's kingdom representative? God's kingdom representative. So, ano-ano mga katangian ng mga kinatawan ng kaharian ng Diyos? Sino po rito yung mga kinatawan ng kaharian ng Diyos? Pumalakpak po. And actually, we are all God's kingdom representative. Kaya dapat masipat natin ngayon yung karakteristik, yung katangian ng mga matitinong representative ng kaharian ng Diyos. At matapos natin malaman ang mga katangian na ito, ang aking panalangin, umakto tayo, gumalaw tayo, tumilos tayo. Sabi nga ng kasabihan, all it takes for evil to succeed is for good man to do nothing. Amen? Amen. Magpapasasa sila dyan. No? Mag-i-enjoy sila. Actually, sabi ko nga, ang Pilipinas hindi mahirap. Ang Pilipinas po ay punong-puno ng natural resources. Kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa mga nanunungkulan ng mga kurap. Hello. So, ano-ano mga katangian? Ang unang katangian ng God's Kingdom representative nasa talata 26. A. Having godly character. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. That is the original plan of God. Ang mamumuno, merong imahe ng Diyos. Amen. Godly. No? Godly rulership. Pinapabayaan natin sila. Di ba? Hinahayaan natin sila. Dapat pala makapaglagay talaga tayo ng mga mananampalataya. Barangayan, umpisahan natin. Tama? Yung kasi nyo, kaya yung maniwala. Pero yun sinasabi ng Bible. Mag-pray tayo, mag-push tayo, mag-develop tayo ng mga katulad ni Biko Soto. Amen. Hello. Sobrang saya ng mga taga-Pasig. Tama? Meron silang mayor Amen. na makadiyos. Amen po ba? Amen.
So, let us make man in our image according to our likeness. This has to do with the fact that God made man in His own image. That He wants man to reflect His character. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nagre-reflect ba yung character ni Lord sa kanya? Ano nakita mo? May sungay ba? Hello? Pero huwag kang mag-alala, may pag-asa pa. Amen? Kayang-kaya pang kalusin ng Panginoon yung mga sungay-sungay dyan. Diba? Ibig sabihin yung mga wicked way of life natin. So, yun ang gusto ni Lord eh. Yung namumuno. Pag tinignan mo, may reflection ni Lord. Wangis ni Lord. Eh hindi, pag tinignan mo yung namumuno, parang may sungay eh, no? Sa itsura pa lang eh, parang jablo na eh, no? Parang mga buhaya. Oh, ano mangyayari sa ating gobyerno? Magpe-pray ka na lang, wala kang gagawin. Yung prayer with action. Tama po ba? Yes. Ganyan kahalaga. So, God wants His character and nature to be present and reality in our homes, in our offices, in our school, in our community, in our work field. Oh. Paano mangyayari yun? Ikaw na representative, ikaw na congressman, pag nagpunta ka sa eskwelahan, nagre-reflect ang kabanalan ng Lord sa buhay mo. Amen. Kitang-kita ng mga kaeskwela mo. Amen. Iba ka. Yes. Diba? Kitang-kita ng mga workmates mo. Amen. Ibang-iba ka. Yes. Yung problema, yung iba sa atin eh, Kristiyano pag linggo, pag simpleng araw, demonyo. Totoo ba? Bato-bato sa langit, tamaan eh, pwede kayong kumunot ang noo. Basta magsiayos lang po tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. No? Wanted, God's representative. Sino yung gusto mong mag-apply? Yes. Amen. God's representative yan. So malaki sweldo nun. Okay, sabi nga eh, this has to do with establishing holiness, integrity, excellence, justice, manifest the fruit of the Holy Spirit in our work. Amen. So, saan ka man magpunta, hindi na sila yung magsasabi, hindi na ikaw magsasabi, mabait ako. Hindi ka, Yes. pastor ako. Yung mga tao sa paligid ko magsasabi, Amen. mabait na tao yan. Godly yan. Amen. Maka-Diyos yan. Amen? Amen. Dumedepende po yan kung paano kanila nakikita. Amen. Sila po magsasabi, hindi ikaw. Yes. Huwag mo ipangalandakan. Kasi pinapangalandakan natin. Lalo na po kapag ka nalaman Kristiyano ka. Tapos pastor ka, alam nila. No? Pagkatapos, nung magsalita ka, impostor pala. Diba? Tapos nung magalit ka, nagbura ka. Kulang na, suntukin mo yung kaharap mo. Hello? Amen. So, reflection.
ng imahe ng Panginoon. Amen. Hindi po pwedeng iasa ng Lord yan sa labas. Yes. Amen po ba? Amen. You are God's representative. Amen. And you are the reflection of the image of the loving God in our community. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, meron kang Shekinah glory. Yung bang may ganun, no? May crown. Parang may crown. Yung nakikita mo siya parang merong nagliliwanag ang mukha. Diba? Yung problema sa halip na crown. Nasa gilid. Talagang sa Yung tingin sa'yo may tama ka. May topak yung tao na yun, may topak yung Kristiyano na yan. Hello? So, godly character. Amen. Wanted, representative, ang characteristic, having godly character. Amen. Pasado? Yes. Amen. Pangalawa na, para mabilis tayo. To establish healthy relationship with Him. Mahirap pong magkaroon ng godly character pag hindi establish ang relationship mo sa Kanya. Amen. Tama? Amen. Kasi, for you, for us, for me to establish our healthy relationship with Him, kailangan mong maging prayerful. Kailangan mo lagi binabasa yung kanyang mga salita. Naglalaan ka ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen po ba? Subukan po ninyo basahin ng Bible. Laanan ninyo kahit na isang kapitulo, isang araw. Mangungusap sa inyo personally ang Diyos. Amen. Ano po? Try nyo lang po. Kasi sinubukan namin ito eh. Nasubukan ko po eh. Lumilinaw siya, nangungusap siya, kumikilos siya, magugulat ka sa pagbabasa mo, bigla ka na lang iiyak. Amen. Hello? Amen. Kasi merong guide ng Holy Spirit Amen. habang binabasa mo siya. Very powerful po ang Word of God. Yes. Amen. Glory to God. Ang problema, maraming mga Kristiyano, immature. Yan ang katabi mo. isip baka. Ano ang isip? Bakit immature? Kasi po, lack of nourishment. Ano po ang nagno-nourish atin? Sa spiritual na katawan po natin, Word of God. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Amen? Man shall not live on rice alone. Amen. Amen? But by the very Word of God. Amen. Kailangan natin ito upang yung reflection ng Panginoon ay sumaating. Amen. So, God created man for the purpose of relationship. And He wants a personal relationship with all of His creation, all of the time. All. Kaya binibigyan ko ng diin, all. Kasi, yung mga Calvinist, pili lang. Diba? Lalo na yung mga extreme. Para lang sa mga pinili. All of His creation, all of the time. Amen. Amen. The Lord our God wants to establish that relationship. So, lagi siya naghahantay sa atin. Mag-take ka na initiative to establish your personal relationship with our God. Amen po ba? Amen. In other words, hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao mahal niya. Amen? Amen. Namatay siya para
sa lahat ng tao. Amen. Amen. Kaya lang, hindi lahat ng tao maliligtas. Sino maliligtas? Yung mga tao na naniwala, Yes. na nagtiwala. Amen. Amen? Oh, kasama po kayo doon. Amen. Kaya pumalakpak po kayo kay Lord. In order to have a loving relationship with God or with Him, we must going the same direction with Him. Amen? Kung nais daw po natin magkaroon ng tinatawag na healthy and loving relationship with our God, kung saan ang lakad niya, doon ang lakad mo. Kung ano ang kalooban niya, yun ang iyong gagawin. Amen. Hindi ka lumilihis doon. Yes. Amen. Amen? Amen. Hindi mo gagawin ang mga bagay na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Pag ayaw niya, wala ka ng kesyo-kesyo. Hindi mo gagawin dahil ayaw niya eh. Lahat ng gusto niya, gagawin mo. Amen. 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 So, we must going the same direction with Him. Mahirap niyan. Katulad nga, kapag halimbawa, kahinaan mo yung mga manood ng mga bold na pelikula. Tapos linggo, sa halip na yung direction mo pupunta na simbahan, pupunta ka na sinihan. Ang panonoodin mo pa yung bold. Eh, yun na nga yung weakness mo eh. So, paano ka magkakaroon ng healthy relationship with Him? Ito yung kalooban niya, dito ka. Amen? Mga pag-uugali natin, yung ayaw niya mga pag-uugali natin, pilit nating ginagawa. Hello? Amen. So, lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay, kailangan nating i-realign. Ilinyada. Tama? Pag hindi mo ililinyada yan, huwag mong ipipilit. Pag mali, mali. Relationship man yan, pag-uugali man yan, no? Mga gesture man yan, pakikisalamuha man yan sa mga tao, pag alam mong mali, mali. Are you with me? Amen. So, we must not allow our relationship to be breached by betraying Him in the marketplace. Amen? Breach. Pag sinabing breach, ano sa Tagalog yun? Maputol. Diba? Mapawalang bisa. Huwag na po natin hahayaan yun na ito po ay mangyari sa atin po mga buhay. Ang nakakalungkot kasi sa mga Kristiyano, minsan, parang katulad po ni Judas Iscariote. Hello? Amen. Kailan nagiging Judas yung mga Kristiyano? Si Judas, kasama pa sa kainan eh. Diba? Kasama pa sa paghayo, kasama pa sa mga ministeryo. Pero, meron palang tinatawag na halik ni Judas. Betraying. Siya pala yung nagkakanulo. Ang tanong, kailan po ba natin naipagkanulo ang Panginoon? Mas pinakahalaga natin. No? Madalas po ba na naipagkakanulo natin ang ating Panginoon Diyos? Kailan? Halimbawa, merong okasyon. Diba? Darating ang mga kaibigan. Darating ang mga kamag-anak. Ay, yung mga kamag-anak mo may daladalang emperador. So, sino pipiliin mo? Kaibigan? O yung relasyon mo kay Lord? Relasyon kay Lord. Tama ba? Amen. Pagka pinili mo pahalagahan ng mga kaibigan mo, mga kakilala mo, kinakailangan mo si Lord sa harapan ng mga tao. Kailangan dito yung pagtayo sa pananampalataya.
tindigan ang pananampalataya. Hindi pwedeng maging puti ang itim o ang pula maging puti. Pag pula, pula. Pag itim, itim. Amen po ba? Amen. So, lagi tayo may choices. Lagi tayo may mga pagpipili. Araw-araw na ating pong mga buhay. Minsan, nangyayari sa atin, tinotolerate natin yung mali. Sinasang-ayunan natin yung mali. Hindi naman sinasang-ayunan eh. Ginagaya ang mali. Amen. Ginagawa ang mali. Alam mo ng mali. Pagkakanuluyan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Direktang pagkakanuluyan. Betrayal yan. Hello? Amen. Siyempre, kapag binibetray mo yung Panginoon, anong implikasyon? Unti-unti kang nalalayo sa Kanya. Amen? Amen. Unti-unting nagkakalamat ang relasyon mo sa Kanya. Nawawala ka na ng gana makipag-usap sa Kanya. Nawawala ka na ng gana na sambahin siya tuwing sa araw ng linggo. Hello? Kasi nga, malamlam ang iyong relasyon sa Kanya. Bakit lumamlam? Kasi nga, Nauna yung mga ano. pinagkakaila mo siya. Mas inuuna mo ang mundo. Mas ini-enjoy mo ang mundo. Kaysa ang ma-enjoy yung kanyang presensya. Yes. Amen. Mas gusto mo matuwa sa iyo yung mga kaibigan mo. Kaysa naman matuwa sa iyo ang Diyos. Tama ba yun? Lord. Hello? We must see our mission to bring others into relationship with our witness to the world. Amen? Amen. Dapat daw po makita natin, malaman natin, anong dapat natin malaman at makita, maunawaan. May mission ka. Amen. Missionary ka. Amen. Anong mission mo? Yung mga tao na nakakasalamuha mo, Amen. madala mo sa kaharian ng Diyos. Yes. Umpisahan mo na ang mission mo sa bahay mo. Amen. Amen? Amen. Acts 1:8. But you shall receive power Amen. when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Palakpakan natin ang Lord. Our witness to the world. That is our mission. And our mission is to bring other people into the kingdom of God. Amen. Amen? Hindi nagkataon na naging Kristiyano ka. Amen. Hindi pwedeng uupo-upo ka lang. Yes. Hello? Amen. Kaya ka naging Kristiyano na niligtas ka ng Panginoon upang maging representative ka. Yes. Amen. Sa magulang mo, sa anak mo, sa tatay mo, kaibigan mo, kakilala mo, you are God's representative. Amen. And you have a mission. Amen? Amen. Kaya dapat, nagwi-witness ka. Are you with me? Amen. Kung hindi mo kayang ipahayag ang Ebanghelyo through your life. Life witnesses. Yes. A living testimony. Buhay na patutuo. Amen. Makikita ng mga tao sa paligid mo, bagong nilalang. Amen. Amen. Amen? Amen.
Kahit hindi ka na magsalita, sila na yung magtatanong sa iyo. Pare, mare, ano ba sikreto mo? Bakit ganda-ganda mo ngayon? Yes. O, di ba? Bakit ganda ng aura mo ngayon? Bakit parang mukhang tingin kasi pinagpala ka ng Panginoon. Yes. Amen? So, sila na yung magtatanong. Sikreto ko? Naglilingkod ako kay Lord. Amen. Yung mga sikreto ng mga Kristiyano. Di ba? Pag Kristiyano ka, kahit dati kang pangit, paganda ka ng paganda. Yes. Tama? Kahit pagwapo ka ng pagwapo. Kahit pangit natin nasabi ko. Pero yung mga gwapo na mga unbeliever, papangit ng papangit. Tama ba? Amen. Kasi nga, anong ginagawa nila? Kinakargahan nila yung katawan nila ng alak, ng sigarilyo, ng vape. Gusto na yung vape ngayon eh, no? Vape. Kasi marami ako nakikita kahit babae nagbe-vape. Bago pa yung makikita na. Lalo chemical po yun. Chemical yun. Kala nyo, sabihin nyo, ano yun, hindi naman sigarilyo. Mas matindi nga yun eh. Mas matindi yun. Lahat ng kinakarga natin sa katawan natin, meron pong balik yan. Hello, may balik. Yes. Lahat ng kinakarga natin yan. Aanihin mo yan. Kaya, huwag po natin hayaan na makontamina tayo. Amen. Are you with me? Amen. Pumalakpak sa Panginoon yung gustong maging representative ng Panginoon. Congressman ni Lord. Pangatlo, to reproduce. Verse 28, God bless them and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Amen. Magpalaanakin. Amen. Amen. Yes. So, tayo God created man in His own image. Imahe ng Diyos. Having a godly character. Mga anak, di ba? Magkakaanak. Siyempre, ang magiging anak, godly rin. Yes. Amen. Tama ba? Opo. Amen. Oo. Alam nga naman, godly ka. Tapos yung anak mo, paglabas may sungay. Di ba yun? Unfair. Di ba yung kasabihan, godly begets godly. Unfair. Yun ang original plan ni Lord eh. Opo. Yung mga makadiyos na tao, mga anak, Ang mga Diyos. ang mga anak, makadiyos. Amen. Ngayon, balikan ko kayo. Kumusta yung mga anak ninyo? Amen. Yung iba eh, pasabay pa? Papunta pa lang doon. Papunta pa lang godly. Kasi advantage po, yung ikaw ay merong mga anak na makadiyos. Amen? Amen. Kasi yung mga anak na makadiyos, yan po yung kasama mo maglilingkod sa Panginoon. Yes. At hindi lamang kasama mo maglilingkod sa Panginoon, sila rin po ang pwedeng maging instrumento ng ating Panginoon Yes. upang ikaw ay makapagpanak. Amen? Amen. So, dami ko nang nakitang ganyan. Marami akong kasamang pastor, hirap na hirap ng bandang 80s, 90s. Pero biniyayaan ng ating Panginoon Diyos ng kanilang mga anak Amen. dahil sa kanilang katapatan na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga anak nila naging scholar, nakatapos ng mga kurso ng kanilang mga tinapos ng pag-aaral. Ngayon po, sila na po ang nagiging instrumento iangat ang buhay ng kanilang pamilya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga kabataan na natin ito. So, naniniwala ba kayo na isa sa inyo po pwedeng maging flight stewardess? Yes. Pwedeng magtrabaho sa Malacanang? Hello?
Naniniwala ka ba kayo na pwede yung isa sa inyo, iba sa inyo, maging mayor ng ating pong Amen. syudad? Yes. Walang imposible sa Panginoon. I-prepare lang po ninyo inyong mga sarili kasi doon tayo sumisipat eh. Amen. No? Nagde-develop tayo ng mga kabataan Amen. katulad ni Vico Soto. Yes. Amen. Di ba? Magiging pinuno ng ating pong bayan o ng ating pong bansa. May banal na pagkatakot sa Panginoon. Amen. Di, nababawasan ng malaki ang corruption. Amen. Are you with me? Ay ilalagay sa tama ang punto ng gobyerno. So, magpalaanakin. Ito mo, sinabi na rin magpalaanakin. Eh mali yung turo ng iba. Kaya daw dumami ang tao dahil nagkasala. Hindi po. Wala pa pong kasalanan. Mandatos na sila. Be fruitful and multiply. Oh. Amen. Hindi po bunga ng kasalanan ang sex. Bahagi na sa creation ng Panginoon ang sexual relationship. Amen? Alam mo naman, magtititigan lang yan, mga anak na. Di ba yun? Nung araw kasi mahipo lang yung kamay ng babae. Kabado-kabado na. Maglulubis na ako. Mahipo lang yung kamay. Eh ngayon pinahipo na lahat eh. Ang lakas pa ng loob ng babae. Nagmamalaki pa. Diba? So, yun sabi sa kanila, be fruitful and multiply and fill the earth. No. Punuin ninyo ng inyong mga anak na mga mababait ang mundo. O di, ang ganda ng mundo. Walang korupsyon, walang nakawan, walang away, walang gulo. Kasi puro godly. Kita nyo, pagka nagkasama-sama tayo, di ba masaya tayo? Amen. Kasi nakikita natin mga godly. Ayun po ba? Amen. So, yun ang plano ng Diyos. God wanted man to be fruitful and multiply. Amen. This translates into expansion, translates into growth, increase, influence, and multiplication. Amen. Yan, church growth eh. Dapat tayo mga mananampalataya, malaki ang influensya natin sa mundong ginagalawan natin. Yung bang pag nagsalita ka, meron dating sa kanila. Yes. Yun ang man of influence. Pagka ikaw, yung tao na walang influensya, nagsasalita ka, labas ka sa kabila yan. Never mind. Di ba? Pero kapag matindi ang influensya mo, yun nga, bawat sasabihin mo, iniintindi nila. Amen po ba? Amen. Kaya pakiusap ko po sa inyo, intindihin ninyo yung mensahe na ito. Yes. Amen? Kasi darating ang araw, kayo ang makikinabang sa mga mensahe na ito. Amen. Amen. Pakikinabangan ninyo ng gusto. We are looking forward. Mga miyembro ng Agape, principal sa eskwela. O, diba? Mga ganun eh. O, doktor. Amen? Amen. Nurse. O, huwag po natin ilalagay yung sarili natin sa baba. Tandaan po natin, we are created by God. Man created by God. Not to become a tail. Yes. Hello? Tayo. But the heads. Amen. Amen? Ulo. Pinuno. Yes. Hindi buntot. Amen. Hindi yung bubuntot-buntot ka lang sa kanila. Amen. Ikaw ang magpapasunod. Amen. Ikaw ang susundin. Yes. That is the original plan of God. Amen. Amen? So, ano yung implikasyon? Pumalaot po kayo sa mga field ninyo. Amen. Amen? Mag-excel po kayo sa mga field na meron po kayo. Yes.
mag-aral kayong mabuti. Amen. Magtapos kayo ng inyong mga pag-aaral. Kung kayang iwasan, iwasan mo na ang boyfriend at girlfriend. Para tumahimik. Para bigla tumahimik. Amen? Parang may mga boyfriend lahat. Eh sabi, Pastor, inspirasyon. Inspirasyon, ano? Eh paano kung in-expire ka niya? Di ba? Maganda sana kung inspirasyon eh, no? Okay po ba? Amen. Pagka kayo po nag-boyfriend, hindi pa kayo tapos, at ginagalaw na ninyo ang inyong girlfriend o boyfriend, ang tendency, baka mahulog kayo. Yan. Hulog na nga sa bitag, ginagalaw mo na nga eh. Di ba? Hulog na sa bitag yun, ginagalaw mo na eh. Are you with me? Amen. Oh. Pwede kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero walang galawan. Tingin na lang muna. Kaya yun? Kaya ba yun? Ha? Eh, problema eh, malakas ang ground. Di ba? Pag nahawakan mo na yan, may kuryente eh. Lakas ng kuryente. Ano ang tendency? So, kasi gusto ni Lord, alam niyo po kasi nakakahadlang po sa pagtatapos, makagraduate kayo. Yung hindi ka patapos, tumubo na yung tiyan mo. Tama ba? Amen. Oo. Kaya kailangan po konting ingat. Hindi naman para sa amin ito mga nanay at mga tatay. Tama ba mga nanay, mga tatay? Amen. Amen. Ito ay para sa inyong sariling magandang kinabukasan. Bakit parang tumatahimik kayo? Palapanan natin si Lord! To God be the glory! Hindi ko alam ang mga senaryo ninyo. Wala po akong alam sa mga lives. Mga mga MU ninyo dyan, di ba? Yung mga relationship ninyo dyan, only God knows. Pero, huwag niyo muna gagaya, huwag niyo muna susundan itong to reproduce. Hello? Kasi, be fruitful and multiply. Sabi, Pastor, sabi mo eh. Sabi mo. ang po pwede mag-fruitful and multiply yung mag-asawa na. Hello? Are you with me? Okay. God's ultimate goal is that the earth be filled with the knowledge of the glory of God as waters covers the sea. Amen? That is God's ultimate goal. Sabay-sabay nga po natin basahin. Nandiyan naman sa inyo. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Sabay-sabay. Ito ang mabuti at na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen. Amen. God desires all men Yes. to be saved. Amen. And God desires all men to know the knowledge of the truth. Amen. That is God's desire. Eh, paano nila malalaman ang truth? Kung ikaw na mananampalataya, hindi ka nagbabahagi ng mabuting balita. Kung ikaw na mananampalataya, hinahayaan mo lang yung mga mahal mo sa buhay, ikaw lang magsisimba. Hello? Mag-akay po kayo. Ikayin po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Huwag po ninyo ibalato kay Satanas yung inyong mga mahal sa buhay. Are you with me? Amen. Ang desire ng Lord, hindi lamang ikaw ang makaalam ng katotohanan. Ang desire ng Lord, ikaw ay makaalam ng katotohanan. Pati mga tao na nasa paligid mo. At ikaw ang siya magdadala sa kanila. Dalhin sa katotohanan. Amen po ba? Amen.
to reproduce. Ang sarap magkaroon ng mga anak na mga mababait. Mga anak na mga magagalang. Amen. Mga anak na mga godly. Amen? Amen. Mga anak na kasama mo naglilingkod sa Panginoon. Pag hindi mo yan nadala sa Panginoon, yung anak na yan ang siya magpapasakit ng damdamin mo. Amen. Tama ba? Amen. Yung anak na yan ang magpapaluha sa iyo. Magpapaiyak sa iyo. Kaya agapan na ninyo yung mga anak ninyo. Ang Diyos lamang po ako pwede makapagbago ng kanilang pong mga buhay. Amen? Pang-apat, to have godly function. Verse 26. Let them rule. Amo, godly pala ang dapat mamahala. Amen. In Proverbs chapter 29, when the righteous are in authority, the people rejoices. But when the wicked will rule, the people groan, mourn, lumuluha ang mga tao, umiiyak ang mga tao. Ang nasasakupan niya. Hello? Godly function. Let them rule. The original plan of God is all about yung imahe niya, yung kawangis niya, ang mamumuno, pinuno. Amen? Amen. Saan? What are the scope? Ang sabi po ng verse 26, let us make man in our image and let them rule over the fish of the sea, karagatan, over the birds of the sky, kalawakan, and over every creeping thing that creeps on the earth, sa lupa. Kita mo? Yung scope ng mga dapat namumuno. Amen. Dapat mayroong pinuno dyan. Di ba? Pag sinabing over the fish of the sea, o meron tayong mga Kristiyano, mga seaman. Di ba? Amen. Yung kapitan ng barko, dapat. Ayun eh. Amen. So, over the birds of the sky, kalawakan, astronaut. Kaya ano? Cosmonaut. Wala na, di ba? So, over every creeping thing sa lupa. Ang gusto ni Lord, ang mga nakatalaga diyan, kawangis ni Lord. Yes. Amen. Let them rule. Amen. Yun ang assignment natin. Diba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Amen. When it happened, when the righteous rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over every creeping thing. Kaya yung sabi ng Bible. Amen? Yun po. Yung napakalinaw na sinasabi po rito. God wants us to take our talents, our gifts, our paces, our abilities to do God-like function. Amen? Nais daw po ng Panginoon, gamitin niya, ipagamit mo sa Kanya ang talento mo. Amen. Amen? Ang kakayahan mo, ang mga kaloob sa iyo, pati pagbumukha mo. Are you with me? Amen. Bakit ka maganda? Gamitin mo yung kagandahan mo. Huwag sa maling kaparaanan. Asset yung kagandahan mo. Pagpagpag
Akayin mo yung mga bubuyog dyan sa labas. Tama? Dalhin mo sa loob ng iglesia. Makakilala rin sila sa Panginoon. Yung problema, ginagamit ang kagandahan. Boyfriend dito, boyfriend doon, boyfriend. Daming boyfriend. Kasi nga maganda. Ginagamit ang kagwapuhan. Nagbibilang ng babae. Sabihin, yun ang asset. Are you with me? So, hindi nagkataon na maraming mga magaganda at mga gwapo dito sa Agape. Amen. Pumalakpak po sa Panginoon yung mga magaganda at mga gwapo. Amen? So, kaya gamitin natin yung ating pong mga talong. Amen. Maluwalhati ang Diyos anuman ang meron ka. Amen. Amen? Amen. So, He wants partnership and rulership to godly people. And He wants to reign and rule with Him in this life. Amen? Nais daw ng ating Panginoon, ikaw na maka-Diyos, maghari, mamuno, Amen. pamunuan, no? Ano man, organisasyon man yan, umpisahan sa pamilya, no? Saan field ka man dinadala ng ating Panginoon Diyos. Amen. Nais ng Panginoon, gamitin niya ang buhay mo. Amen. At ipagamit mo ang iyong buhay para sa Kanya. Ang pamiminuno dito na maka-Diyos, patikim pa lang yan. Amen. Dahil pagdating sa langit, ikaw ay bibigyan ng pamamahala ng ating Panginoon Diyos. He wants us to be the head, not the tail, in the affairs of this earth. Amen? Tandaan natin yan. Kasi mahirap po ang buntot. Wala kang sariling desisyon. Desisyon ng ulo ang hinahantay mo. Pero kapag ka ikaw ang ulo at ikaw ay maka-Diyos na desisyon, maka-Diyos na plano, at maluluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng pamumuno na meron ka. Maging tapat po tayo. Anumang talento na meron tayo, anumang kalakasan o kaloob, galing sa Panginoon lahat yan. So, wanted God's kingdom representative. Amen? Sino yung gusto mag-apply? Amen. Ano yung mga karakteristik? Di ba kapag ka nag-a-apply ka ng agogo dancer, nakalagay doon 36, 24, 36. Tapos good and pleasing personality. Diba? Ito, wanted. God's kingdom representative. No? Anong karakteristik? Una, godly character. Pangalawa, having a healthy and loving relationship with our God. Pangatlo, nakahandang mag-multiply. Pang-apat, mamuno na katulad ng pamumuno ng mga Diyos. Tayo po tayo lahat. Salamat po aming Diyos na dakila. Sabi nga po ng mundo o ng ibang mga namumulat sa katotohanan, all it takes for evil to succeed is for good man to do nothing. Panginoon, ipinapanalangin namin, O Diyos, sa iyo, una sa lahat, ang bawat liderato ng pamilya, ang liderato sa simbahan, ang liderato sa aming pong barangay, sa aming pong syudad, sa aming pong bansang Pilipinas. Nakikita po namin, Panginoon, ang hinagpis
ng aming mga kababayan. Nakikita po namin, Panginoon, ang sunod-sunod na mga dilubyo na nangyayari sa aming pong mahal na bansa. Ang aming panalangin, Panginoon, makapaglagay ka po ng mga tao, na mga mamumuno una sa aming pong barangay, na mayroong pong banal na pagkatakot sa iyo. Mga mamumuno, Panginoon, sa bawat tahanan, isang tatay na may takot sa iyo, isang ina na mayroong takot sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na ito, ang bawat Kristiyano ay pumalaot sa bawat sangay na aming pong gobyerno. Taglay-taglay, Panginoon, ang banal na pagkatakot sa iyo. Taglay-taglay ang kaalaman, karunungan galing sa iyo. Taglay-taglay ang credential, Panginoon, na kanila po mga pinag-aralan na tapos sa sekular, na kanila po mga pag-aaral. I pray, Lord, sa mga kabataan na ito, sa aming mga anak, sa aming mga apo. Tulungan mo po sila, Panginoon Diyos, na makatapos ng pag-aaral sa mga kurso na kanila po kinukuha. Bigyan mo po sila ng sapat na karunungan at kalakasan. Hayaan mo po, Panginoon, na maabot nila ang kanila po mga pangarap. Because we are looking forward for the better of our family, for the better of our beloved country. Makapaglagay ka, Panginoon Diyos, ng mga pinuno sa bawat sangay na aming po mga gobyerno. Katulad po, Panginoon Diyos, ni Vico Soto. Nakita po namin, Panginoon, at nababalitaan po namin kung paano po umaangat ang lugar po ng Pasig. Ganyan din po ang aming pong panalangin. Hindi lamang sa community, hindi lamang sa syudad. We are praying for the whole country, our beloved country, ang Pilipinas, Panginoon Diyos. Kaya ngayon pa lamang, prepare mo na po yung mga kabataan namin. Sila, Panginoon, ay iyong pong ingatan. Ilayo sa tukso. Tulungan mo po sila, Panginoon. At lakipan ng karunungan ang mga batang ito. Upang pagdating ng takdang panahon, sila po ang aming bibisitahin, Panginoon, na nasa Malacanang. Bibisitahin, Panginoon, sa opisina ng Mayor. Amen, Lord. Opisina ng Congress, Panginoon. Merong mga magiging pulis, magiging general, Panginoon. Salamat sa pangitain na ito. Tulungan mo po kami, mga matatanda, kung paano po namin sila gagabayan at papatnubayan. Salamat po sa mga salita mo na ito. Dahil ang nais mo, Panginoon Diyos, maibalik ang tamang pamamahala. Mamuno ang maka-Diyos, mag-function ng maka-Diyos na mga pagtatrabaho. Umpisahan mo sa aming puntahanan. Umpisahan mo sa mga miyembro ng pamilya ng Agape Love Family Community Church. Yes, Lord God. At sa mga Kristiyanong pamilya, Panginoon. Hallelujah. Sige po, awitan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Isa
kabataan mo. Church, tandaan po natin ito. The Lord our God wants to use your talent, your abilities, and of course, yung kagandahan mo at yung kagwapuhan mo. God can use for His glory. Wala pong bagay na ipinagamit kay Lord na nasayang. Lahat ng bagay na ipinagamit sa Panginoon, pinagyaman ng Diyos. Huwag po natin panghinayangan maglaan ng oras para kay Lord. Hindi nagkataon na magaling ka sa computer. Hindi nagkataon na magaling ka tumugtog, magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta. Pinahiram sa iyo ng Diyos siya. Huwag mong sayangin. Make every effort na ipagamit yan sa may-ari. Walang iba nagmamay-ari niya kundi ang Diyos. Pag hindi mo ipinagamit yan, kakalawangin, masasayang, mawawala, at magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Anumang talento, anumang abilities, anumang kakayahan na meron ka, use it for the glory of the Lord our God. Hallelujah. Kami naman po mga magulang, taas po mga kamay ng mga magulang. Ang charge sa atin po ng Panginoon is for your children. Of course, ikaw muna na magulang ang dapat na lumakad sa kabanalan, lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Mabigat ang hamon natin, lalo sa panahon po ngayon, para sa atin po mga anak. Talamak, palasak, laganap, ang kasalanan, ang kamunduhan. Very, very challenges or sobrang malaki ang hamon natin. Your assignment is your family. Your first assignment is all about your family. Your children. Your husband and your wife. Huwag niyong hayaan na ang mga anak ninyo ay mapariwara. Inuhod yan sa Panginoon, iiyak sa Panginoon. Dahil sa Diyos walang bagay na imposible. All things are possible with our God. And God is looking for our family. Godly family. Having a godly children. Godly parents. Godly husband. Godly housewife. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Binabalik mo kami, Panginoon, sa original na plano mo to. Original
Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, bago pa lang, Panginoon, dikain mo ang mundo, Panginoon. Pinagkalooban mo ng Panginoon ang iyong mga anak, Panginoon, ang iyong mga nilikha, Panginoon, na maging wangis mo nga at binigyan mo ng karapatan, Panginoon, para mamahala sa mundo ito, O God. Patawad, Lord, patawad po, Panginoon, sa kakulangan namin sa kalaman. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan, O God. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, na muli ibinabalik mo, Panginoon, ang kahalagahan kung bakit mo kami nilikha. Ang biyaya, Panginoon, ay nanais mo, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon. Salamat, Lord, na ipinapaunawa mo sa amin, Panginoon, yung kapangyarihan, Panginoon, na nais mong ipatupad sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa na narito, O God. Na kung saan ang plano mo nga, Panginoon, kami maging ulo, Panginoon, at hindi buntot. Kami, Panginoon, ay maging kagaya mo, Panginoon, at pamahalaan namin ang lahat, Panginoon, sa sangkatsan daigdigan nito, Lord God. Pero dahil nga po, Panginoon, sa aming mga kakulangan, dahil nga po, Panginoon, sa walang ganong kakayanan, Panginoon, at walang kaalaman, Panginoon, sa banal na salita mo, kaya, Panginoon, naroon, Panginoon, na nadaya, Panginoon. Pero, Lord, salamat, Panginoon, na ibinubukas mo ang aming mga mata, O God. Na kami, Panginoon, ay autorisado, Panginoon, na ginawa mo kaming anak, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay ang lahat ng mga talento na ipinagkaloob mo sa amin ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong ministeryo, O God. Patuloy po namin sa iyo, Panginoon, itinataas ang bawat isa. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa authority na ipinagkakaroon mo sa bawat isa sa amin, O God. Tinataas namin ang bawat isa, Lord God, na ang aming mga pag-iisip ay maging gaya nga ng nais mo, Panginoon. Ang mga pananaw mo, Panginoon. Ang mga layunin mo, Panginoon, ay maging gaya ng layunin na nais mo sa amin, O God. Na bilang kami pinili mo, tinawag mo, Panginoon. Bilang kami, Panginoon, sa isa sa pinakamalaga, Panginoon, sa iyo, O God. O kaya, Panginoon, maging gaya kami, Panginoon, ng nais mo na pamahalaan namin, Panginoon, ang sangkatauhan, Panginoon. Ang mga talento, Panginoon, na ibinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Kaya nga na sinabi mo, Panginoon, binigyan mo kami ng karapatan sa kalawakan, Panginoon. Kung paano nga yung mga ibon, Panginoon, ay aming pamamahalaan ang sangkalawakan, O God. Kaya hindi po, Panginoon, ang mga dagat, Panginoon, ang tubig, Panginoon, ang mga nabubuhay sa tubig, Panginoon, ay nais mo rin pamahalaan namin maging, Panginoon, sa sangkalupaan na to, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, gamitin, Lord God. Kaya nga nang nais mo, Panginoon, sa amin, lalo-lalo na po ang aming mga anak, ang aming pamilya, Panginoon. Bilang kami, Panginoon, ay may banal na pagkatakot,
pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat na ating mapagmahal na Panginoon, ang lahat ng mga anak ng Diyos na kanyang kinatawan ay sumigaw ng malakas na Amen at Amen. God bless Congresswoman and Congressman.